Narinig ko na si Lucy Taylor ay nagbenta ng sarili niya sa lugar na ito ng kusa. Sinasabi niya na nagpe-perform lang siya at hindi binibenta ang katawan niya. Pero malamang sabog siya kapag wala nang nakakakita. Nakakatuwa. Pupuntahan ko mamaya ang manager ng club at kukunin ko ang babaeng ito para mag-enjoy. Tama sila. Isa akong babaeng galing sa maayos na pamilya. Pero binenta ko ang sarili ko sa club na ito at pinirmahan ko ang buhay ko. Lumaki akong ulila. Si Trevor Ford lang ang hindi nagmataas sa akin at magkasama kaming nag-survive. Natapos niya ang pag-aaral niya at sinubukang magsimula ng karera. Pero dahil walang pera pang social, palaging bigo siya. Miss, sinasabi mong kusa mong binenta ang sarili mo sa club. Pero alam mo ba kung anong klaseng lugar ito? Aliw sa tao at puro palabas. Sobrang weird. Sa panahon ngayon, may isang disente pang babae na gusto pang babaan ang sarili ng ganito. May tao ba diyan? Dalhin siya at turuan ng mabuti. Lucy, hintayin mo ako. Pag naging successful na ako, pakakasalan kita sa pinakabonggang kasal. Mga kababayan, pasensya na po. Hindi maganda ang pakiramdam ni Lucy ngayon. Umalis na kayo. Huwag kang magpakabanal. Pahawak nga. Ang birthmark na ito. Siya nga. Magpaimbestiga ka. Gusto kong malaman lahat ng nakaraan ni Lucy. Ang birthmark na ito. Pareho sa batang nagligtas sa akin nung bata pa ako. Pwede ba? Talagang siya yun. Tigilan mo na ang pagtanggal ng makeup mo. May VIP sa labas na handang magbayad ng malaking pera para makita ka. Umalis ka na ngayon. Alam mo naman ang patakaran. Nagpe-perform lang ako, hindi ko ibinibenta ang katawan ko. 3 taon nang nakalipas. Naghihintay ka pa rin ba sa mahirap mong fiancé na maging isang marquis o prime minister? Panaginipin mo na lang yan. Seryoso, nakakatawa ka na talaga. Lucy, ginawang marquis si Ginoong Trevor. Nasa tapat na ng pinto ang kanyang kotse. Trevor, nagawa niya talaga. Trevor, sa wakas bumalik ka na. Trevor, ito ba yung nabanggit mo? Yung Lucy na yon na mababa ang pinagmulan? Sino siya? Lucy. Ito si Megan Rowley. Siya ang anak ng Prime Minister. At siya ang asawa ko. Ikaw si Lucy, tama? Huwag kang mag-alala. Kahit isa ka lang mang-aawit at mababa ang pinagmulan mo, normal na hindi ka papapasukin dito sa mansyon ng Marquis. Pero dahil nakiusap si Trevor, papayagan kitang pumasok bilang katulong sa kwarto. Trevor? Sabi mo noon pag naging Marquis at General ka na, bibigyan mo ako ng engrandeng kasal. Bilang lehitimong asawa. Tumingin ka nga sa salamin. Isa ka lang mababang mga awit na pinapanood ng libo-libo, aliw sa mga tao. Akala mo ba, karapat-dapat kang pumasok sa mansyon ng Marquis? Si Megan ay anak ng punong ministro. Siya lang ang karapat-dapat maging lehitim akong asawa. Kung gagawin kitang asawa, pagtatawanan lang ako ng buong lipunan. Para kanino mo bang akala nagsakripisyo ako ng lahat? Sa 3 taon na to, bawat sentimo na kinita ko ibinuhos ko lahat para sa karera mo. Tapos ngayon, ikaw pa ang nagmamaliit sa akin dahil mababa lang ako? Trevor, nasa na ang konsensya mo? Lucy, huwag kang maging ingrata. Ang bigyan ka ng estado bilang kabit malaking pabor na yon. Bukod sa akin, sino pa bang tatanggap sa isang katulad mo? Nababaliw na yata si Lucy para lang umangat. Ang kapal ng mukha niyang akalain na pwede siyang maging asawa ng Marquis. Sobrang nakakatawa talaga. Tama. Maswerte na nga si Lucy na pati Marquis ay pinapansin siya eh. Wala na talagang utang na loob. Ako, mas maganda, sigurong matauhan ka na. Pakakasalan mo na lang ako ng tahimik. Kung hindi, gusto mo bang habang buhay kang Lucy Taylor lang? Trevor Ford? Nung pumasok ako sa buhay na yon para sa'yo, bulag lang ako dahil nagtiwala ako sa'yo. Kabit mo? Hindi, kailanman. Lucy, kailan ka ba titigil? Pwede bang makinig ka naman?
Yang hiyas na hawak ni Lucy Taylor ayos din naman pala. Tamang-tama sa bago kong pulang balabal na fox. Ibigay mo na sa akin yan. Huwag mong hawakan yan. Iyan na lang ang tanging alaala ng yumaong nanay ko. Walang hiya ka. Pag may gusto ako, hindi mo ako mapipigil. Ibigay mo na dito. Ibalik mo yan. Hindi. Ay, akala ko rare na alahas to. Mukhang mumurahing palamuti lang pala. Ang dali lang nasira nung natapakan ko ng hindi sinasadya. Mag-sorry ka. Trevor, aksidente lang naman talaga. Tingnan mo kung paano siya tumingin sa akin, parang gusto niya akong patayin. Nakakatakot. Pendant lang yan. Kung sira na, sira na. Tsaka, sinabi na ni Megan na hindi niya sinasadya. Bakit kailangan palakihin to? Palakihin? Tong pendant lang ang naiwan ng nanay ko sa akin. Kinuha niya at sinira ng sinadya. Humihingi lang ako ng sorry. Tapos ako ba ang nagpalaki ng issue? Tama na. Basura lang yan. Babayaran ko na lang yan. Sa ilalim ng buwan. Ako si Trevor Ford, nanunumpa sa pamana mula sa nanay ni Lucy. Na ang pagmamahal ko kay Lucy ay kasing perpekto ng Jade na to. Aalagaan ko si Lucy habang buhay. At bibigyan ng magandang buhay. Sobrang magaling magsalita. Tumayo ka na. Malamig sa sahig. Totoo pala ang sinasabi ng mga babae sa club. Lahat ng pangako ng lalaki, kasinungalingan lang. Lucy, ano yung tingin mo? Hindi pa siya tumingin sa akin ng ganyan dati. Trevor, ngayon, puputulin ko ang buhok ko para tapusin ang lahat ng koneksyon sa'yo. Simula ngayon, tapos na tayo. Lucy, masyado ka na bang natagal sa music hall? Bakit parang ang tapang at bastos mo na? Sasabihin ko lang. Bukod sa akin? Sa buong kabisera? Hindi? Wala talagang kahit sinong taga Briarland na papakasal sa'yo. Heto, 10 tile. Sapat na yan para makabili ng 10 piraso ng mumurahin mong jade. Yung pera pang kalayaan mo, naiprepara ko na. Mas mabuti sigurong mag-ingat ka. Hanapin mo lang ako kapag napag-isipan mo na. Isang simpleng mga awit na nagbebenta ng ngiti. Akala mo ba ka-level mo yung anak ng punong ministro? Sobra naman yata ang kumpiyansa niya sa sarili. Buti nga sa kanya. Trevor, sa puso mo pala, pwedeng tumbasan ng pera ang mga dati nating pinagsamahan. Pero yung utang mo sa akin, hindi kayang bayaran ng kahit gaano karaming ginto. Bahala na. Basta, pagkatapos ng araw na to, hindi na tayo ulit magkikita. Franz, nahanap ko na siya. Itong si Miss Lucy Taylor dati nang nakatira sa South Vale noong bata pa siya. Nang namatay ang mga magulang niya, sumama siya kay Marquez Trevor, papuntang Kabisera. Sa totoo lang, nakakatuwa yung pagkakataon. Si Miss Lucy Taylor, dati lang nakatira sa tabi ng lumang estate ng Taylor natin. Lucy, sa wakas natagpuan din kita. Tatlong taon, hindi pumalampas si Trevor, nagpapadala ng sulat kada 3 araw. Tinatawag pa na minamahal kong Lucy, ngayon parang katatawanan na lang. Trevor, pumili akong maging mga awit para sa'yo, pero sabi mo, mababa raw ang katayuan ko at para lang daw ako maging kabit. Eh di kailangan ko na lang maging asawang legal para mapatunayan sa'yo. Manager, yung customer na handang gumastos ng malaki para makita ako ngayon? Sige, haharapin ko na siya. Sa wakas, napaisip ka rin? Ayos yan. Kukuhaan ko na yung customer. Gagastos ng malaki para lang makita ako. Bibilhin niyo ba ang kalayaan ko, sir? Oh, basta sabihin mo lang. Kahit gaano pa kalaki, walang problema sa pera. 2 lang ang hinihiling ko. Isang engranding prosesyon ng kasal, malaking dot, at maging legal na asawa ko. Kung hindi, kalimutan na. Si? Tara, usapan na yan. Bigyan mo lang ako ng 1 araw para maghanda, sir. Pakakasalan mo ako bukas mismo. 3 taon na ang lumipas. Trevor, luto na ang hapunan. Lucy, hulaan mo kung anong binili ko para sa'yo. Ano yon? Isang bronze na salamin. Saan ka kumuha ng pera para dito? Anong nangyari sa kamay mo? Wala to. Tumulong lang ako magbuhat ng gamit para sa iba. Maliit na sugat lang to, ayos lang ako. Bakit mo pinipilit ang sarili mo ng ganyan? Lucy, nangako ako sa'yo
Sisiguraduhin kong maayos ang buhay mo. Walang-wala tong paghihirap na to. Kapag naging matagumpay ako balang araw, pasasayahin talaga kita. Hindi mo na kailangang mamuhay ng ganito. Basta kasama kita, lahat ng bagay masarap. Nagbago na ang lahat. Nagbabago talaga ang puso ng tao. Ciao po. Lucy, anong kailangan mo? Itong kahon na to, itapon mo na. Lucy Taylor, dati, mahalaga talaga sa'yo tong kahon na to. Ayaw mong may ibang humawak nito. Bakit bigla mo na lang gustong itapon? Lumang gamit lang yan na walang kwenta. Wala na ring silbi iyan. Itapon mo na lang. Sandali. Ano to? Saan ko to dapat itapon? Ah, Lucy, Marquis Trevor. Hayaan ko muna kayong mag-usap. Aalis na ako ngayon. Bakit mo pinupulot lahat ng gamit na yan? Nakakainis tingnan. Itatapon ko na lahat to. Sobrang dami lang sa espasyo. Lucy, bakit ka pa rin nagmamaldita? Malinaw na malinaw ang sinabi ko kahapon. Anong ginagawa mo dito? Lucy, tama na to. Alam kong nasaktan ka. Pero wala naman akong magawa. Anak ng Chancellor si Megan. Importante siya sa trabaho ko. Hindi ba ginagawa ko lang to para gumaan ang buhay mo? Kapag nakaangat na ako, hindi mo na kailangang magtiis sa bahay ng Marquis. Ang ibig mong sabihin sa magandang buhay ay maging kabit mo ako, Trevor? Hindi ako papayag maging kerida. Ikaw. Miss Taylor, heto na po ang wedding dress na in-order nyo. Dinala ko na para sa inyo. Nagkukunwari ka pa ba? Umorder ka pa ng wedding dress. Hindi ba gusto mo lang akong pakasalan? Ibalik mo yan. Lucy, dapat magpasalamat ka. Sa estado mo ngayon, maging kabit ka man sa bahay ng Marquis, swerte ka na doon. Pero ang kabit, hindi pwedeng magsuot ng matingkad na pula. Sinayang mo lang pera mo sa wedding dress na yan. Magpapagawa na lang ako ng pink para sa iyo mamaya. Bukas, gamitin mo yung likod na lagusan ng bahay ng Marquis. May inihanda akong maliit na sedan chair, 2 tagabuhat, at isang kasera. Maganda ang dating mo doon. Ihanda mo na mga gamit mo, sunduin kita bukas. Sino nagsabing pakakasal ako sa'yo? Anong sinabi mo? Sabi ko, hindi ikaw ang pakakasalan ko. Hindi mo ako papakasalan? Lucy, nasiraan ka na ng bait. Sa buong syudad, bukod sa akin, sino pa bang gugustuhin ka? Isang singer lang? Pinanggako mo sa akin na engrandeng kasal na may karo na kinakarga ng 8 tao at prosesyon na parang walang katapusan. Ngayon akala mo, isang simpleng karetela lang, papayag na akong dalhin mo? Sa panaginip mo na lang. Lucy, 3 taon ka nang nasa mundo ng gabi at tila naging bastos ka na nga. Pinagkakaabalahan mo yang walang kwentang yabang. Ano ka pa ba, iba sa mga karaniwang babae? Karo ng 8 tao? Prosisyong parang walang dulo? Para lang yun sa isang legal na asawa? Siya lang ang karapat dapat sa ganun? Isa ka lang kabit na ipapakasal sa akin. Hindi mo yun karapat dapat. Hindi dahil hindi ko iyon kaya. Dahil iniisip mo na mas mataas ka sa akin ngayon na ikaw na si Marquez Trevor. Kahit yung titulo mong Marquez. Pera ko naman galing sa pag-aalipin ang ginasta mo dyan. Tama na. Itigil mo na yung pagsiselos mo. May sasabihin rin ako. Ngayong gabi, magpapakain ako para sa mga opisyal sa bahay ko. Malapit ka nang maging konsibina ko. Tama lang na tumulong ka sa handaan. Nakausap ko na ang leader ng grupo nyo. Isasali kitang mag-perform. Ano? Trevor? Paano mo nagawang ipahiya ako ng ganito? Anong nakakahiya doon? Normal na lang sa isang kerida na aliwin ang mga bisita sa isang handaan. Tsaka, puro mayayaman ang mga bisita ngayong gabi. Bilang isang mang-aawit, makilala mo ang mga malalaking tao. Hindi naman nakakababa ng pagkatao mo yun. Ikaw. Tama na. Maghanda ka na. Huwag mo akong bigyan ng sakit sa ulo. Grabe, walang puso talaga ang manager. Binili na nga ni Lucy ang kalayaan niya. Ayaw pa rin siyang palayain sa huling araw niya. Talagang gusto niya pang pigain ang bawat sentimo na makukuha pa niya. Yun na nga eh. Sa ganitong negosyo, wala naman talagang may kontrol sa sarili nila. Bahala na. Huling salang ko na to. Pagkatapos ng tugtog, parang usok na lang ang lahat ng nakaraan. Wala na akong pakialam doon. Marquis Trevor, itong kerida nyo, tunay na karapat-dapat sa pangalan ng Rainview Pavilion. Hindi lang maganda, grabe rin ang galing. Niya sa musika. Sobra pa po ang papuri nyo. Trevor,
Bakit nakatayo lang si Lucy dyan? Pati mo muna siya papuntahin dito at sabayan uminom ang mga bisita natin. Bakit? Ayaw mo ba? Bakit naman ako tatanggi? Lucy, halika dito. Hindi ako umiinom kasama ang mga bisita. Lucy, ako ang kabit mo. Kasama sa trabaho mo ang mag-aliw ng mga bisita. Ako ang may control ngayon. Iinom ka hanggat lahat ay masaya na. Sobrang galante ni Marquez Trevor. Ang kagandahang ganito ang umiinom sa tabi namin. Yan mismo ang gusto namin. Tama. Isa lang siya. Kulang yan sa amin. Gusto naming lahat siyang makasama. Eh dahil gusto niyo siya lahat, ba't di tayo mag-auction dito mismo? Kung sino pinamataas na siya ang manalo. Ayos ba? Trevor, ang kapal ng mukha mo. Bukas ka na rin naman magiging kabit ko. Ba't naman ako matatakot? Simulan ko sa 100,000 ang bidding. Para lang may simula tayong lahat. Para sa ganitong kagandahan, 300,000 ang taya ko. 500,000 ang taya ko. Gusto ko lang matikman. Sandali lang, mga ginoo. Nabayaran na ang kontrata ni Miss Lucy. Huling palabas na niya yon. Hindi na siya pwedeng uminom kasama ang mga bisita. Nabayaran na? Ng sino? Gets ko na. Pinapataas mo lang ang presyo. Pera lang naman yan, di ba? Kunin mo na. Sapat na ba yan? Kung kulang pa, marami pa akong dala. Trevor, dito na natatapos ang pagkakaibigan natin. Simula ngayon, tapos na tayo. Kagabi, masyado akong padalos-dalos. Ayos lang yan. Tutal, lilipat din dito si Lucy ngayon. Marami pang oras. Babawi na lang ako sa kanya mamaya. Palabas na ang bride. Di ba sabi ko, huwag kang magsuot ng matingkad na pula? Hayaan mo na. Maganda naman ang mood ko ngayon. Hindi ka pagkakain man ng samang loob. Sumakay ka na agad sa arwahe. Huwag mong hayaang may makakita sa'yo. Pag nalaman ng iba na ang isang maid mong binay nagsuot ng matingkad na pula, kahihiyan yon. Kapag may nagreklamo na hindi ako tama sa asal ko, kaya mo bang solusyonan yon? Sino ba nagsabing pakakasalan kita? Anong sinabi mo? May asawa na ako sa iba. Tigilan mo na ako. Hahaha. Ikaw? May asawa sa iba? Lucy, nasiraan ka na ba ng bayit? Isa ka lang karaniwang entertainer. Mababa ang kalagayan mo. Lahat ng tao dito sa kabisera alam na galing ka sa Rainview Pavilion. Kalimutan mo ng mga opisyales? Pati mga pulubi sa kalsada ay di ka gugustuhin pakasalan. Isang babae na tinititigan ng 1,000 at pinagmamasdan ng bawat libo. Ako lang naman ang nagmamalasakit sa nakaraan natin. At handang tanggapin kang may konkubina. Bibigyan na nga kita ng matutuluyan. Isang mga awit. At iniisip mo talagang ikaw ay isang phoenix? Nakakabuti pa nga kay Marquis Trevor. Nakunin ka niya. At choosy ka pa. Hindi mo talaga alam ang swerte mo. Tingnan mo tong eksena na to. Maliban sa kasal ng prinsipe, sino pa ba ang kayang magpakarwahe ng ganito? Sinong prominenteng dalaga ang pakakasalan niya? Ma'am, pumasok na po kayo sa karwahe. Naghihintay na si prinsipe sa bahay nila. Siya ang live-in girlfriend ko. Sino ang maglalakas ng loob na kunin siya? Paano mo nagawa yun? Hindi ko hahayaang gumawa ka ng gulo ngayon. Tara na. Talaga bang ikinasal si Lucy sa pamilya ng prinsipe? Paano? Hindi mangyayari yun. Kailan ba nakilala ni Lucy ang tipo ng prince na yan? Narinig mo? Magpapakasal na ang prinsipe. Malaking salo-salo to. Imbitado ang lahat. Totoo ba yan? Ibig sabihin pati mga ordinaryong tao tulad natin. Makikita kung ano ang nakikita ng mga mayaman. Yung top performer. Tama, bilisan natin. Wala na tayong pwesto kapag nahuli tayo. Alam ko na. Si Lucy ay isang performer lang. Hindi siya magpapakasal sa pamilyang yon. Sa totoo lang, nagpe-perform lang siya para sa prinsipe. Nagpapanggap lang siya sa harap ko. Nasasaktan lang siya kasi live-in girlfriend ko siya. Nag-hire pa nga siya ng mga tao para pagsilosan ko. Napakabata. Kapag hindi na niya kayanin ang drama niya, babalik siya sa akin ng kusa. Kung magmamakaawa siya ng maayos, pakagawing noble concubine ko siya, pag-iisipan ko.
Hindi pa ako nakakakain mula kaninang umaga. Ni isang subo, wala. Bakit hindi pa dumarating ang groom? Nakita mo ba yun kanina? Hindi pa nga pumapasok ang groom sa suite para sa kasal? Umalis na siya ng bahay na suot ang tuksedo. Nakita ko. Hindi pa ako nakakita ng ganito sa araw ng kasal. Mukhang hindi niya gusto ang bride. Pinaparamdam lang niya na hindi siya pabor dito. Eddie, expected. Hindi rin siya natuwa sa akin. Halatang mayaman at makapangyarihan talaga siya. Nung pumayag siya na pakasalan ako, baka bigla lang siyang nakaramdam noon. Malamang nagsisisi na siya ngayon. Kung pagpahiya niya ako mamaya, talaga na? Ano tong amoy? Ang bango. Gutom ka na siguro. Marami pang pagkain dito. Lahat to paborito mo. Sandali lang. Parang bawal yata to. Eto, hindi mo kailangang sundin ang kahit anong patakaran dito. Basta maging masaya ka. Ito ang mga paborito ko. Paano mo nalaman ang gusto ko? Siyempre alam ko. Oy, ayos ka lang ba? Ayos ako. Okay lang ako. Tumayo ka na, malamig ang sahig. Ang payat at liit mo talaga. Kung hindi pa ako dumaan ngayon, baka wala ka na. Ganito na lang. Dahil sa tadhana kaya tayo nagkakilala, uy, pandak. Mula ngayon, sumama ka sa akin. Ako na ang bahala sa'yo. Dahil nung niligtas mo ako noon, nagnanakaw ako ng pera sa bahay araw-araw para ilibre kita sa kainan. Alam ko, siyempre ang mga gusto mo. Pandak. Ikaw pala talaga si Pandak? Ano bang kinain mo tangtangkad mo na? Ako, hindi talaga kita nakilala. Okay lang na hindi mo ako nakilala. Magdamag tayong magkasama. Sisiguraduhin kong maalala mo ako. At hindi mo na ako makakalimutan ulit. Lucy, saan mo siya pinatuloy? Maganda ang bamboo suite. Malapit din ito sa opisina ko sa bahay. Doon mo siya ilagay. Sino si Lucy? Yung ikinasal lang ngayon, Siya ba yung pinatutungkulan mo, Trevor? Kasado na siya. Hindi mo ba alam? anong sinabi mo? Galing mismo sa manager ng ahensya. Pinili ang kontrata ni Lucy at nagpakasal na siya. Ngayong araw din nangyari. Trevor, dapat masaya ka? Nakakaawa naman si Lucy Taylor. Ginamit lang niya yung dati niyang utang na loob para makalusot. Akala niya talaga papasok siya sa pamilya Ford. Hindi mo ba siya laging minamaliit? Hindi mo ba siya iniisip na mas mababa kaysa sa atin? Ayos ho. May gumawa na ng paraan para sa'yo. Kasal na siya? Sino ang nagbigay ng permiso para magpakasal siya? Nasaan siya? Hahanapin ko siya. Gusto kong ipaliwanag niya ito sa harap ko. Trevor Ford, kung mahal mo siya ng ganun, bakit nakiusap ka pa sa tatay ko para ako ang ipakakasal sa'yo? Megan, biglaan lang to. Hindi ko lang talaga inasahan. Pakiramdam ko may utang na loob ako sa kanya. Ikaw lang ang tunay kong mahal. Mas bilisan mo pa, para na akong nilalanat dito. Si Lucy dati ang gumagawa ng lahat ng to para sa akin. Kailan pa ako gumagawa ng ganitong trabaho? Lucy, bakit hindi ka pa natutulog? Hindi pa ako pagod. Matulog ka na ulit. Tigilan mo na ang pagpaypay. Dapat magpahinga ka rin. Ang init, tapos ang daming lamok. May pasok ka pa bukas. Dapat hindi ka kinagat. Lucy, nasaan ka? Tapos ka na ba? Sa akin? Hindi. Dati, ginawa niya nga ang lahat para sa akin. Kahit ang sarili niya, ipinagbili sa nightlife. Mahal niya ako hanggang buto. Imposibleng iwan niya ako. Bukas ng umaga, babalikan ko siya. Consorte Prinsesa, gising ka na. Anong oras na? Consorte Prinsesa, 9:04 na. May mahigpit na utos ang prinsipe. Hindi kami pwedeng gumisingin ka. Mismo, prinsipe, kahit nagpalit siya ng kasuotang panghukuman, ginawa niya ito sa bakuran. Totoong ikaw ang pinapahalagahan niya higit sa lahat. Alas, 10:45 na? Lagot ako. Bilang manugang, kailangan kong maghain ng tsaa sa aking biyanan. Paano ako nakatulog ng ganito katagal? Dahan-dahan lang. Relax lang. Paano ako hindi mag-aalala?
Late na ako sa unang pakikipagkita sa biyanan ko. Sigurado, iisipin niyang bastos ako at wala akong respeto sa mga nakakatanda. Huwag kang matakot. Nandito ako para sa'yo. Ayos lang. Tara, pasok tayo. Mukhang galit si biyanan ko. Walang lusot sa parusa ngayon. Sobrang bait sa akin ng prinsipe. Ayokong pahirapan siya. Mahal, nakalimutan mo na. Nakatira ka mismo sa tabi namin noong bata ka pa. Madalas ka dati dumalaw dito. Ikaw at si Benjamin Taylor ay para na kayong magkasintahang bata pa. Si Benjamin, sobra ang pagmamahal niya sa'yo. Nung umabot si Benjamin sa edad ng pagpapakasal, ilang beses ko siyang kinumbinsi pero ayaw niyang magpakasal. Sabi niya, may mahal na siya sa puso at kailangan niya siyang hanapin. Sayang, sobrang bata pa siya noon. Ang naaalalang niya ay ang birthmark sa leeg mo. Hindi niya alam ang pangalan mo. Hinahanap ka niya ng ilang taon at ngayon, napangasawa ka na niya. Ayos, ang ganda niyan. Mahal? Mula ngayon, para ka ng anak ko. Kung may mangahas mang api sa'yo, hindi ko papayagan. Madam, nahanap na namin. Nasa sekreto ng altar sa family shrine. Sa wakas, nahanap na namin. Dalhin mo rito agad. Ito ang pamana ng Taylors. Set ng alahas. Ilang henerasyon na itong pinapasa-pasa. Tumanda na ako at medyo mahina na ang memorya ko. Nakalimutan ko kung saan ko nilagay, kaya pinahanap ko sa kanila buong araw. Sobrang mahalaga nito. Madam, hindi po talaga pwede. Sa inyo po yan. Kunin mo na lang. Malulungkot ako pag tumanggi ka. Salamat po, madam. Madam pa rin ang tawag mo sa akin? Salamat po, ma'am. Lucy, may isa pa akong sorpresa para sa'yo. Halika. Sumama ka sa akin papunta sa palasyo. Sa palasyo? Lucy, hintayin mo muna ako dito sandali. Babalik ako agad. Ano bang meron dito? Ang dami mong tinatago dyan. Malalaman mo rin kaagad. Narinig ko kahapon lang ikinasal si Prince Regent. Ngayon, humiling siya ng espesyal na pabor mula sa emperador. Particular para kay Princess Consort, magpapahanda siya ng engkanting handaan. Ipinagkakaloob niya ang titulong Lady of Rank. Sino kaya sa mga anak ng mga kilalang pamilya ang napili para sa karangalang yon? Kapag nakilala natin sila, malaking tulong yon sa karera mo, mahal. Totoo nga. Lucy, anong ginagawa niya dito? Lucy, bakit ka narito? Hindi para sa iyo ang lugar na to. Kung saan ako? Wala kang pakialam. Ngayon ang araw na ipagkakaloob ang titulong Lady of Rank kay Princess Consort. Kapag nakita ka ng Princess Consort, isang ordinaryong taga-entertainment lang na pumasok dito, panganib ang buhay mo. Kung saan ako? Wala kang pakialam. Lucy, itigil mo na yung kalokohan mo. Sumama ka na sa akin pabalik. Marquis Trevor? Dapat mag-ingat ang mga babae at lalaki sa ganitong mga sitwasyon. Ang mga bagay ko. Hindi mo problema, Marquis Trevor. Lucy, tigilan mo na ang pagpapanggap sa harap ko. May hangganan ng pagmamatigas. Bitawan mo na. Lucy, nakasama mo siya sa kama? Marcus Trevor. Kasal ako. Natural lang na makasama ko ang asawa ko sa kama. May problema ba doon? Lucy, paano mo nagawang makipag-sex sa iba? Ako ang Marks. Ikaw ang kabit ko. Yung sikreto mong kalaguyo, ang kapal ng mukha niyang hawakan ng babae ko. Lucy, paano mo nagawang saktan ako? Bakit hindi? Kung insultuhin mo pa ako, huwag mong asahan na magiging mabait ako. Hindi mabait? Gusto kong makita kung paano mo gagawin yan. Kapag nagalit ako, habang buhay kang kabit ko, akala mo pag kinasal ka, makakatakas ka na sa akin? Trevor, pakawalan mo siya. Ito ang palasyo. Nababaliw ka na ba?
Maldita. Gamit ka na, pero ikaw pa rin ang naglalandi sa asawa ko. Security. Itali siya. Pakawalan mo ako? Trevor, paano mo ako nagawang tratuhin ng ganito? Honey, bakit hindi natin siya hubaran? Iwanan siya na naka-underwear lang. Tingnan natin kung may lakas pa siyang lumaban. Magandang ideya. Trevor, sa liwanag ng araw, huhubaran mo ang isang matinong babae sa harap ng lahat? Hindi ka ba natatakot sa iskandalo? Mawawala ang posisyon mo? Matinong babae? Wala ka ng ibang halaga kundi maging kabit ko. Ang kabit, basura lang mula pa noon. Kahit maghanap ako ng kahit sinong lalaki ngayon at ibigay ka sa kanya, legal at moral, walang makakapagsabing mali ako. Lucy, makinig ka. Habang buhay, kabitan ka lang ng buhay ko. Maging mas masunurin ka. Ako ang masusunod. Sumuway ka at babayaran mo yan. Silang. Dumating na ang Regent. Huyang, pakikalma ka muna. Puro lang ito kalituhan. Yang babae ang kabit ko. Hindi lang niya ako sinuway, nakiyapid pa siya. Nadala lang ako ng galit, kaya ganun. Kabit? Kailan pa naging kabit ni Marquis Trevor? Ang prinsesa consort ko? Hindi ko alam. Si Lucy ang Prinsesa Regent. Paano nangyari ito? Imposible. Isa lang siyang ordinaryong performer. Paano siya magiging Prinsesa Regent? Kuyang, baka nagkamali ka. Walang modo. Paano mo nagawang bastusin ang prinsesa consort? Turuan mo siya ng leksyon. Anak ako ng Prime Minister. Paano mo magawang saktan ako? Kuyang, hindi sinasadyang bastusin ni Megan Rowley ang Prinsesa Consort. Maawa ka naman, Kuyang. Maawa ka, please. Lucy Taylor, Prinsesa Consort. Pakisuyo, magsalita ka para kay Megan. Para sa nakaraan nating dalawa, maging mas malawak ang pangunawa mo. Patawarin mo na. Siya ngayon. Hayaan mo na lang. Lucy, alam ko na, nagpapahalaga ka pa rin sa akin. Alam kong may nararamdaman ka pa. Out of respect sa prinsesang konsorte, pagbibigyan kita ngayong beses. Kung may susunod pang pagkakataon, hindi na ako magiging mabait. Samahan ang prinsesang konsorte para magpalit ng damit. Malapit nang magsimula ang seremonya. Oo, kamahalan. Siya nga pala, Marquess Trevor, ngayong araw, ibinigay ni kanyang kamahalan sa prinsesang konsorte ko ang opisyal na rango, na mas mataas ng kalahating antas kaysa sa titulo mo bilang Marquess. Kung hindi ka naging bulag, hindi ko sana nakuha ang puso ng reyna ng kagandahan. Lucy Taylor. Trevor, ang mukha ko, sobrang sakit. Dalhin mo ako sa bahay para magpatingin agad sa doktor. Trevor, tumigil ka dyan. Trevor! Ikaw, manandi ka. Pinakasalan mo na ang prinsipeng rehente, pero nilalandi mo pa rin ang asawa ko. Sisiguraduhin kong mamamatay ka ng miserable. Huwag kang masyadong matapang. Lucy, pakinggan mo muna ako. Lucy, wala akong magawa kundi pakasalan si Megan. Pinilit ako ng punong ministro gamit ang kapangyarihan niya. Kung hindi ako sumunod, hindi lang ang titulo ko ang mawawala, pati ang buhay ko rin. Lucy, ikaw lang talaga ang minahal ko. Hindi yun nagbago kahit ilang taon na ang lumipas. Tapos ka na ba? Marquis Trevor, matagal na tayong tapos. Nasabi na natin ang lahat ng dapat pag-usapan. Ayokong ulitin pa ang sarili ko. Hindi mo ako maluloko. Alam kong may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Kung hindi, bakit mo pinagbigyan si Megan kanina? Iniisip mo pa rin ang nakaraan natin. Pinatawad ko si Megan. Dahil sa respeto ko sa punong ministro. Wala iyong kinalaman sa'yo, Trevor. Lucy, pwede kang magsinungaling sa iba pero hindi sa akin. Mahal mo pa rin ako. Galit ka lang kasi pinakasalan ko si Megan. Trevor, ako na ngayon ang principal na consort ng rehente. Malapit ko nang tanggapin ang opisyal na atas ko. Isa ka lang, Marquis. Gusto mo bang bastusin ang nakatataas sa'yo? Ganun ba kawalang galang? Lucy, kailan ka pa nagsimulang magsalita sa akin tungkol sa rango at estado? Ano? Ngayon na ikaw na ang nasa ibaba, bawal na tayong mag-usap tungkol sa hierarchy? Ang tindi mo rin, Marquis Trevor. Paano mo kilala si Prince Regent? Kailan kayo nagkita? Anong pakialam mo? Ang usapan namin ng prince? Hindi mo dapat pakialaman. Magising ka, Lucy. Hanggang ngayon, libog lang ang habol niya sa ganda mo. Pag nagsawa na siya sa iyo at nainip na siya, itatapon ka niya. Ako lang ang tunay na nagmamahal sa iyo. Tunay mong mahal? Ang tunay mong pagmamahal ay ibinenta mo ako sa music house.
Para lang magkaroon ka ng daan sa politika, tapos sinabihan mong mababa ang estado ko, at akala mo, dapat lang akong maging kabit. Ang tunay mong pagmamahal ay hinayaan mong si Megan durugin ang pamana ng nanay ko sa kalsada. Ang tunay mong pagmamahal ay ginawang para bang in-auction mo ako sa harap ng maraming tao. Sinabuyan mo ako ng pera para lang mapahiya ako. Marquis Trevor, kung mangyari ulit to, isusumbong kita kay His Majesty. Ipapasa ko kay His Majesty ang problema mo. Mag-ingat ka. Tiyak na sinusubukan niya lang akong galitin. May nararamdaman pa rin siya para sa akin. Kung hindi, bakit niya? Ganun na lang akong pakawalan? Siguro dahil na rin sa dami ng tao. Hindi niya ako masundan dito. Noon, nagtiwala ako sa isang tuso at babaerong loko at tuluyan akong bumagsak at parang ganun na lang, akala ko tapos na ang buhay ko. Hindi ko inakalang aabot ako sa kinalalagyan ko ngayon. Benjamin, pabayaan mo na siya. Isang makapangyarihang tao ka na walang inatrasan sa mundo ng negosyo at bawat salita mo ay batas sa boardroom, pero ayan ka, nagsiselos. Nakakatawa talaga ang ibang tao. Parang sinlaki ng mundo ang haba ng mukha niya. Sino kayang katorpehan ang naglakas loob kumanti sa kanya? Pero, sige na, ang saya ng araw na to. Si Trevor, nagiba-iba ang kulay ng mukha, parang paleta ng pintor. Ang tagos sa'yo ng alaala no na. Alalasan? Lahat ng nangyari sa inyo noon, sobrang sariwa pa rin sa isip mo. Nakakatawa yon. Pinatawad ko si Megan kasi tatay niya ang Prime Minister, di ba? Kung inaway ko siya ng basta-basta, natakot ako na baka balikan ka ng minister sa administrasyon. Si Trevor naman, basta nadidiri lang talaga ako sa kanya. So, wala ka na talagang nararamdaman para sa kanya? Anong tingin mo? Ayoko na tinititigan mo siya. Sige, hindi ko nagagawin. Ayoko rin na iniisip mo pa rin siya. Hindi ko na siya iisipin. Lalo na, ayoko na naawa ka pa sa kanya. Ang tanga mo, ngayon at magpakailanman, isa lang ang laman ng puso ko. Sino? Si Shorty. Ulitin mo nga? Ayoko na, sobrang higpit ng yakap mo. Lucy. Putangina mo. Putangina. Miss, please, wag kang magpaka-stress. Bantayan mo yung sugat mo. Paano ba naman ako hindi maiinis? Yang si Lucy Taylor na walang modo, inaapakan na ako ngayon. Sino ba ang tingin niya sa sarili niya? Miss, may plano nga ako para pabagsakin yung putangina. At makita mo siyang magdusa. Anong plano? Sige, gawin mo lang ang sinabi mo. Gusto kong malaman ng buong lungsod na si Lucy ay walang silbi na nagbenta ng sarili niya. Tingnan natin kung magyayabang pa siya pagkatapos nito. Nabasa mo na ba ang latest chismis? Grabe, pati ang princess consort dati nagbenta ng katawan. Katatawanan talaga. No wonder, galing talaga siya sa kalye. Nakagawa pa siya ng paraan para mapakasalan ng regent. May pulang birthmark pa sa leeg, pinili niyang mabuhay sa kahihiyan. Ngayon na nasa tuktok na siya, abangan mo kung paano siya babagsak. Ha ha ha. Honey, saan ka pupunta? Hahanapin ko ang mga nagpapalaganap ng chismis na to. Isa-isa at papatayin ko silang lahat. Tigil na. Hindi mo ba naririnig ang mga sinasabi ng tao tungkol sa'yo? Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Hindi chismis ang pinag-uusapan nila. Ano ang sinabi mo? Totoo na kusa akong nagbenta ng sarili ko sa music house? Noon, wala pang pera si Trevor para umangat sa karera niya. Para sa kanya, ano? Pinagsisisihan mo bang pinakasalan mo ako? Hindi ko pinagsisisihan. Nasasaktan lang ako para sa'yo.
Noon, para sa walang kwentang yon, ipinagbili mo ang sarili mo sa parang impyerno. Pero hindi ka niya pinahalagahan. Tapat ka at malalim magmahal, pero siya malamig at walang damdamin. Lucy, hindi ikaw ang may kasalanan. Lucy, pinapangako ko sa'yo, lahat ng nanakit sa'yo, hindi ko papalagpasin kahit isa man sa kanila. Lahat ng utang nila sa'yo, papagbayarin ko sila ng $100. Hindi mo kailangang magpadalos-dalos, mahal. May plano ako. Pero kailangan kita para makatulong sa pag-upa ng pinakamalaking tea house dito sa kapital. Ang princess consort na yan, ang dami niyang diskarte. Isang mumurahing performer, naging princess consort ngayon. Sino kaya ang niluluto niyang plano ulit? Baka naman gagamitin niya ang pagiging princess consort niya para taktakin tayo, mga ordinaryong tao? Talagang kapal ng mukha nagbenta pa ng sarili ng kusa. Tapos bawal na pala nating pag-usapan? Wala na bang katarungan? Hindi magtatagal. Makikita natin na masisira ang pangalan ng babaeng yan. Tingnan natin kung gusto pa siya ng princess manor pag ganun. Ngayon na nasira ang reputasyon ni Lucy, oras lang ang hinihintay bago siya itapon ng Princess Manor. Pag nangyari yon, babalik siya dito, umiiyak at makikiusap na kunin ko siya uli. Tinawag ko kayo dito ngayon para sa isang dahilan lang. Yung mga kantang pambata sa labas, sigurado ako narinig nyo na lahat yan. Yung sinasabi ng mga kanta, iisa lang ang totoo. Oo, totoo nga na usakong ipinagbili ang sarili ko. Sa Red Light District noon, noong mga panahon na iyon, nagtrabaho ako sa isang music club. Hindi iyon para sa sarili ko. Para iyon sa kanya. Trevor. Marquis Trevor. Ang pagiging marquis niya ngayon ay dahil kusang loob kong pumasok sa mundo ng nightlife para kumita ng pera at maglatag ng daan para sa kanya. Para kumita ng pera at maglatag ng daan para sa kanya. Patuloy akong tumutugtog ng kanta. Sinustentuhan ko siya hanggang sa makaangat siya sa poder. Pero ang bumalik sa akin ay ang pagtalikod niya para pakasalan ang anak ng Chancellor. Sabi niya mababa raw ang pinagmulan ko sa nightlife at pwede lang daw ako maging kabit. Ikaw? Nilalapastangan mo ako. Lahat ng tao sa club alam ang tungkol dito. Kung interesado ka, malaya kang mag-imbestiga. Noon, nagtiwala ako sa maling tao at nauwi ako sa nightlife. Hindi ako ang dapat mahiya. Si Trevor ang dapat mahiya. Itong taong walang puso, walang utang na loob at wala ring moralidad. Inimbita ko kayo dito ngayon para magpalabas pa ng isang bagay. Dahil naranasan ko na, malalim kong naintindihan kung gaano kahirap para sa mga babae. Magtatayo ako ng Women's Academy sa Prince Regent's Estate. Walang tuition na sisingilin. Hindi titingnan ang pinagmulan. Basta may babaeng gusto mag-aral, matuto ng hanap buhay, o bumangon sa sariling sikap, pwedeng pumasok. Hindi kahiya-hiya ang maging parte ng nightlife. Hindi rin kahiya-hiya ang malugmok sa putik. Ang nakakahiya ay ang mga taong umaabuso sa sinseridad ng iba, tinatapakan ang dignidad nila, at inaasahan pang magpasalamat sila. Ang prinsesa consort ang taas ng prinsipyo. Sa ganitong paninindigan, hindi mahalaga ang pinagmulan. Talagang dakila ang taong ito. Lucy, hintayin mo lang. Tingnan natin kung anong mangyayari. Saan kayo papunta at ang bilis nyo? Ako si Marquis Trevor, opisyal na inappoint ng hukuman. Ang asawa ko ay anak ng Prime Minister. Kahit gaano kalakas ang kapangyarihan mo, Prince, hindi tama na inistorbo mo kami sa kalsada. Dumating na ang utos ng emperador. Trevor Ford, Megan Rowley, tanggapin ang utos. Sa biyaya ng langit, nag-uutos ang emperador, si Megan Rowley. Nagpakalat ng chismis at malisyosong nanira sa princess consort. Hindi ito maganda para sa royal na pamilya. Pinapatawan siya ng 3 buwan na house arrest. Hindi siya pwedeng lumabas ng bahay hanggang may bagong utos. Si Trevor Ford ay nabigong pamahalaan ang kanyang pamilya at hinayaan niyang gumawa ng ganyang gawain ang asawa niya. Napabayaan niya ang kanyang tungkulin. Binababa siya ng 3 ranggo.
Walang sahod sa loob ng 1 taon. Ito ay magsilbing babala sa iba. Utos ng kanyang kamahalan. Lucy, pakiusap, magsalita ka naman para sa akin. Dahil sa pinagsamahan natin, makiusap ka sa prince para sa akin. Pakiusap, magmakaawa ka sa prince. Hilahin sila at ibalik sa manor ni Marquis. Ayos ka lang ba? Benjamin, may kailangan akong sabihin sa'yo. Ano yon? Tungkol kay Trevor. Tungkol kay Trevor? Ano tungkol sa kanya? Ang gusto ko sanang sabihin sa'yo, si Trevor ay nabawasan lang ng 3 ranggo. Si Megan ay nasa house arrest ng 3 buwan. Hindi ba sobrang gaan ng parusa niyan? Huwag kang mag-alala, Lucy. Ang opisyal na desisyon ay palabas lang. Tungkol sa mga personal nating usapan, isa-isa kong babawiin kay Trevor. Aabangan ko yung laban. Tara na, uwi na tayo. Putang ina mo. Hindi ka palalagpasin ng tatay ko. Tumahimik ka nga. Hindi mo ba kami sapat na pinahiya? Pareho tayong tinapaktapakan ngayon. Kung seryoso ka talaga, magpadala ka kaagad ng notice ng diborsyo sa tatay mo. Sabihin mo na magkita tayo sa estate. Benjamin, Lucy, para sa kahihiyan ngayong araw, sobra-sobra ko itong ibabalik sa'yo. Dad, kailangan mong gawin ang isang bagay para sa akin. Yung malanding Lucy. Nakikipagsabuatan siya kay Prince Regent para sirain ako. Dad, may ginaya anak mo kay Lady Rowley. Kahit gaano pa kalakas si Prince Regent, hindi niya pwedeng abusuhin tayo ng ganito. Pwede ko bang itanong? Ikaw ba ang nagkalat ng mga chismis na yon? Ako. Tanga ka talaga. May alam ka ba kung sino si Prince Regent? Hinahamon mo siya? Gusto mo bang mamatay? Dad, huwag kang magalit. Itong nangyari. Pwede rin namang maging maganda para sa atin. Ah, ganon? Ikwento mo pa. Mas lalong lumalakas si Prince Regent sa gobyerno nitong mga araw. Pinagkakatiwalaan siya ni His Majesty, pero natatakot rin. Kung magagamit natin to para mapalpak siya. Lord, may gumagalaw mula sa estate ni Marquis. Patago nakikipag-ugnayan si Richard Rowley sa ilang opisyal. Balak niyang kalabanin ka sa meeting bukas ng umaga. Alam ko na talagang hindi siya makapaghintay. Richard, akala mong maliit na galawang to. Makakabigay ng totoong problema? Silipin mo ang tala ni Richard kung may mga paglustay siya sa mga nagdaang taon. Prime Minister daw, hindi ako naniniwalang malinis siya, kahit saglit. Sir. Kamahalan, may petisyon po akong ihaharap. Nais ko pong impeach si Lady Taylor, prinsesang konsorte ng Regent. Galing siya sa isang bahay musika. Minsan siyang nagbenta ng sarili para maging tagapaglibang. Mababa ang kanyang katayuan. Pinahiya ng Regent ang mga opisyal ng korte sa publiko dahil sa kanya. Nananawagan ako, kamahalan, na alisin ang kanyang titulo at mahigpit na parusahan ng Regent. Regent, ano ang masasabi mo? Kamahalan, alam na ng lahat kung bakit naibenta ni prinsesang konsorte ang sarili niya. Ibinenta niya ang sarili para mabayaran ang edukasyon at tagumpay ni Trevor nang nabigyan ng titulo si Trevor Ford. Hindi lang siya nagpasalamat, kundi nilaliit pa niya si prinsesang konsorte dahil sa mababang pinagmulan nito. Pwede lang niya bigyan ng posisyon bilang isang mababang kabit. Totoo, galing nga sa bahay musika si prinsesang konsorte, pero siya ay babae na may integridad at kapatan. May dignidad siya sa sarili. Paano maging colonel? Ganitong tao? Tungkol naman sa pambublik na pag-insulto sa akin, nakita mismo ng mga tao, ano ang masasabi mo tungkol doon? Regent, akala mo ba iyo ang kapital na ito? Regent, may iba ka pa bang gustong sabihin? Kamahalan, narito po ang tala ng mga pangungulimbat ni Richard sa nakaraang 10 taon. Umabot ng 800,000 tael ng pilak at 3,000 ektarya ng lupa. Hindi akin ang kapital na ito. Malinaw na Rowley pamilya ang may-ari nito. Ikaw, sinisiraan mo ako. Richard, ang kapal ng mukha mo. Richard, bilang punong ministro, pinapatawan ka ng kasong malversasyon, suhol at pakikipagsabwatan para sa pansariling kapakinabangan. Ano ang iyong paliwanag? Maharlik ang Ginoo, pakiusap, makita ninyo ang katotohanan. Inaapi lang po ako. Si Prince Regent ang nagpa-set up sa akin. Wala akong kasalanan. Malinaw ang ebidensya. May tapang ka ba bang magpa-inosente? Mga gwardya, hubaran na ng opisyal na damit si Richard. Dalhin siya sa piitang imperial. Hayaang maghintay ng hatol. Trevor, bilang isang marquis,
Wala kang utang na loob. At malamig ang puso mo. Binabawi ang iyong titulo. Ginagawa ka ng pangkaraniwang tao. Hindi ka pwedeng magtrabaho sa pamahalaan habang buhay. Lumayas ka agad sa kabisera. Hindi. Hindi. Tapusin ang pagdinig. Trevor, magpakaligtas ka pa. May utang ka kay Lucy Taylor. Dapat mong gugulin ang natitirang buhay sa paghihirap bilang kabayaran sa kanya. Trevor, nasaan ang tatay ko? Ang tatay mo. Ipinadakip na at dinala sa piitang imperial. Ako. Tinanggalan na ng titulo at estado. Hindi ito posible. Kasalanan lahat ni Lucy na malandi. Aba, kung hindi pa naman si Marquis Trevor at ang anak ng punong ministro, bakit mo sinusubukan pumasok sa teritoryo namin? Sino ka ba sa tingin mo? Akala mo pa rin bang isa ka pa ring sosyal na dalaga? Mas mababa ka na nga kaysa sa akin ngayon. Kumain ka na, Miss! Kainin mo yan. Hindi ko kakainin yan. Kasalanan lahat yan ng malanding yon. Talaga bang kakainin mo lang yan? Kasi ako nag-abot sa'yo? Ang kapal ng mukha mo. Hindi ka welcome dito. Mga walang puso katulad mo. Lumayas ka na. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang anak ng punong ministro. Anak ng punong ministro. Matagal nang nasa kulungan ng tatay mo. Nananaginip ka pa rin. Ikaw talaga. Kasalanan mo lahat to. Ginoo, nahanap na po namin. Hindi lang nagnakaw si Richard. Nakipagsabuatan din siya sa kalaban. Ibinenta niya ang bansa para sa kapangyarihan. May ebidensya ba talaga? Oo, ito ang mga sulat sa pagitan ni Richard at ng kalaban. Kasama na rin ang mga tala ng iligal niyang bentahan ng military rations. Ano na? Yung hayop na si Richard. Binenta niya ang military rations. Dahil sa kanya, nawalan tayo ng 3,000 sundalo sa border. 3,000 sundalo. Mas maganda pa sigurong mamatay ang ganitong klase ng tao. Ayusin mo ang ebidensya. Sa hearing bukas ng umaga, ipapahayag ko ang lahat ng kasalanan ni Richard. Mahal? Mag-ingat ka. Matagal na si Richard sa poder. Marami siyang kakampi. Huwag kang mag-alala, Lucy. Ngayon, hindi na siya makakatakas. Tangina, tanga ka talaga. Kasalanan mo lahat to. Kasalanan ko? Ikaw ang nagnakaw at nagtaksil sa amin. Anong koneksyon yan sa akin? Bakit mo akala't inaresto ka ng Prinsipe Regente? Nahanap niya ang ebidensya ng pagbenta mo ng military rations at ng pagtaksil mo. Hindi. Imposible yan. Tapos ka na, Richard? Tapos na rin ang buong pamilya mo. Mahal na hari. Si Richard ay nagbenta ng mga panangdigma ng ilegal. Nagkasala siya ng pagtataksil. Naging sanhi siya ng kamatayan ng 3,000 sundalo sa hangganan. May ebidensyang malinaw. Humihiling akong imbestigahan ng mahal na hari. Richard, may gusto ka pa bang sabihin? Mahal na hari, wala akong kasalanan. Seryoso? Ang mga liham na ito ay sulat mo mismo. Ang mga tala na ito ay gawa mo rin. Tapos may tapang ka pang magpakasiguro? Richard, bilang punong ministro,
Pinaboran ka ng husto ng corona. Pero nagtaksil ka pa rin. Hindi mapapatawad ang krimeng ito. Mga gwardiya, dalhin si Richard at bitayin agad. Papatayin lahat ng lalaki sa pamilya niya. Ipapatapon ng mga babae. Tapos na ang lahat. Ang trader na yon, pumatay ng 3,000 sundalo. Hayop siya. Anong meron? Wala lang, maliit na bagay. Trevor. Totoo ngang patay na ang tatay ko. Wala na siya. Wala na ang pamilya ko at nawalan ako ng lahat. Pero ikaw, namumuhay ka ng marangya diyan sa mansyon, bakit nga ba? Bakit? Lucy, ngayong gabi, magtatapos tayo, ikaw at ako, minsan at magpakailanman. Mamatay ka. Pakawalan mo ako. Lucy, bitch ka. Ikaw ang dahilan kaya ganito na ako ngayon. Papatayin kita. Trevor, ginusto mo rin na mapunta ka sa ganitong sitwasyon. Wala kang ibang dapat sisihin. Mas madali pa kung papatayin ko ang hayop na katulad mo. Mas nararapat sa kanya na mabulok sa buhay na parang aso. Hindi mo pwedeng gawin to, Lucy. Pakiusap, magsalita ka naman para sa akin, sa alaala ng pagmamahalan natin noon. Tara na. Panahon na para umuwi. Arg. Ang walang utang na loob na yan, buti nga sa kanya. Hayop, lumayo ka nga. Gago. Talagang gago. Saksi ang buwan, sumusumpa ako sa pamanang ito mula sa yumaong ina ni Lucy. Ang pag-ibig ko kay Lucy ay walang kapintasan tulad nitong batong jade. Habang buhay ko siyang aalagaan at bibigyan ng magandang buhay. Ang galing mong mambola. Tumayo ka na, malamig ang lupa. Binibini, sabi mo'y nagvo-volunteer kang magtrabaho sa club? Alam mo ba ang ginagawa namin doon? Umiinom at nag-entertain ng mga lalaki. Aba, kakaiba naman yan. Sa panahon ngayon, mayroon pa palang mga disenteng babae na pipiliing magbenta ng sarili ng ganito. Dalhin nyo na siya at turuan ang pasikot-sikot. Lucy, hintayin mo ako. Kapag nagkapangalan na ako, susunduin kita ng may pinakamagarbong kasal at pakakasalan ng maringal. Nagkamali ako. Ang engrandeng kasal, ang marangyang seremonya. Wala akong naibigay sa'yo. Wala ni anuman. Lucy, pinagsisisihan ko. Sobrang pinagsisisihan ko. Saan ang galing ang maruming pulubi na yan? Ang malas naman, lumayas ka nga. Huwag mong guluhin ang negosyo ko. Oy, tawagin mo akong daddy. 3 buwan pa lang siya. Paano siya magsasalita? Pahawak nga ng apo ko. Kamukha ng batang ito si Benjamin nung bata pa siya. Hindi naman ako ganito kapangit nung bata ako. Sino ang tinatawag mong pangit? Sige, ako na lang ang pangit, okay? Prinsesa Consorte, salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, matagal na akong nabenta. Ngayon, natutunan ko ng magbordado at kaya ko ng kumita ng sarili kong pera. Hindi ko na kailangang umasa sa ibang tao para mabuhay. Mag-aral kang mabuti. Mamuhay ka ng maayos. Bawat isa sa inyo ay parang magagandang bulaklak. Karapat-dapat kayong tratuhin ng mabuti. Salamat po, Prinsesa Consorte. Lucy, nagawa mo na. Nagawa natin?
Sana lahat ng babae sa mundo ay mamulaklak ng mahinahon kung may suporta, at maging lakas ng loob nila kapag mag-isa sila. Sa buhay na ito, mamuhay ka para sa sarili mo. Umawit ka para sa kalayaan.